Patuloy ang mga hakbang para mapigilan ang pagkalat ng langis mula sa 3 motor tanker na naaksidente sa dagat na bahagi ng Bataan. Pero ang ilang mangingisda, umaapela na ng tulong lalo't malaki na ang epekto sa kanilang kita. Nakatutok si Maki Pulido. Nagugutom na nga, pinagsasamantalahan pa umano ng mga fish trader ang mga mangingisda sa Bataan. Sa monitoring ng grupong Pamalakaya, ang isdang salinas na dati raw binibili ng mga fish trader ng 120 pesos per kilo, ngayon 50 pesos na lang. Pero pagdating naman sa palengke, umaabot na ito ng 200 per kilo. Ayon sa mga mangingisda, doon sila sa mga lugar ng nangingisda na wala po talagang oil spill, malayo doon sa oil spill. Pero nagagamit noong mga traders para pagsamantala yung mga mangingisda. Wala raw ganitong na-monitor ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero dahil matumal ang bentahan sa palengke, nagmura ng hanggang 20 pesos kada kilo ang bentahan. Dahil din sa oil spill, ang ilang tindera sa Kamuning Market, naghahango muna ng mga isdang hindi galing Manila Bay. Tigil muna. Kumbaga sa iba muna kami kumukuha para safe. Oo. Kasi nakakasira naman po pag ganun ang kukunin mo. Giit ng BFAR Region 3, ligtas kainin ang mga huling isda mula Bataan, Pampanga at Bulacan. Araw-araw daw ang kanilang sensory evaluation sa iba't ibang testing sites at pasado ang kalidad ng mga huling isda. Sa ngayon, patuloy na umaapela ng tulong ang ilang grupo ng mga mangingisda. Matinding gutom na raw ang inabot nila dahil sa reclamation ng libu-libong ektarya ng Manila Bay na oil spill pa sila. Mismo mangingisda na umayaw doon sa hanap buhay. Napipilitan mag-construction. Kapag mababa yung huli, tataas yung presyo nito kalaunan sa market. At kapag mataas yung presyo, syempre, ang kawawa na naman ay ang mga mamimili. At kung mababa ang ating production ng isda, mag-i-import na naman tayo. Tanggap ng BFAR ang pagbaba ng dami ng mahuhuling isda dahil sa reclamation ng Manila Bay. Pero higit sa kalahati naman na raw ng fish production ay mula sa aquaculture at hindi huling isda. Tiniyak din ng BFAR na may mga nakahandang tulong para sa mga apektadong mangingisda. Sabi ng Philippine Coast Guard, aabutin pa ng 2 linggo bago sisimula ng pagsipsip ng diesel mula sa MKTR Terra Nova. Kailangan ma-stabilize yung barko bago magkaroon ng siphoning. Kasi pagka sinaipon mo yan at na-compromise yung integrity ng barko at gumalaw yung barko at matanggal yung mga temporary caps niya, baka lalong magkaroon tayo ng problema. So priority yung pagsiseal ng mga valve. Naglagay na ng oil spill boom sa MKTR Jason Bradley habang nasa 790 liters ng oil-water mixture ang nakuha sa pagpapatuloy ng oil recovery and containment sa MV Mirola 1. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.